Kumusta ka ngayon? Ayun, okay naman. Pero yun, I have this shortness of breathing for the past few days. So medyo dependent ako sa oxygen ngayon. Pero mamaya, try naman natin tanggalin siya kahit sandali. It shows na hindi nagpapatalo yung cancer. Yung cancer parang paliit na ng paliit yung chances na matalo natin siya. Alam mo yung pakiramdam na gradually hindi na nagre-respond yung katawan mo sa treatment. Itong buong 1 year kasi is miracle na to sa akin eh. Yun, kasi parang until the very end, na nag-87% cancer blast ako 2 months ago. I could have gave up nung time na yun. Yeah. Pero sabi ko, hindi Lord, lalaban tayo. Ngayon pa ba ako bibitaw for that 1 year na pinaramdam mo sa akin na kasama kita? Pwede mo bigyan ng idea ang audience natin what's currently happening? Basically kasi, may problem yung lungs ko ngayon. Okay. Nasa situation ako ngayon na kung saan meron akong pneumonia. And yung magkaliwat ka ng baga ko, meron siyang tubig. Plus, meron siyang dugo na nagdudugo yung lungs mismo. Na nagkakaroon ako ng parang constant na pag-ubo. Yun yung nagkukos ng shortness of breathing. Mahirap siya kasi nakakapagod yung pag-ubo eh. Nakakapagod yung pag-ubo and then yung paghinga mo talagang hinahabol mo siya. Si Dean has been diagnosed with leukemia more than a year ago. Hindi ako nagkakamali. Tama ba din March ba o April yon last year? April. 2020. Nung una, kung marirecall ko ng tama, ang thinking niya noon parang may hindi ako magandang nararamdaman and then suspected COVID and then may ibang mga tests pa and then nalaman niya is cancer. Pwede ba din briefly ikwento mo kung anong klase yung leukemia na meron ka? Yung kasi, yung na-diagnose sa akin cancer is pangalan niya is acute myelogenous leukemia. Isang type siya ng leukemia na kung saan aggressive type siya ng cancer. Tapos nandun pa ako kabilang pa ako dun sa high risk. Yeah. Na kung saan, yun yung parang adverse type ng leukemia. Na sa cancer na yun, talagang medyo mahirap siyang kalaban. Kasi parang meron siyang 10 to 15% ang nagsusurvive over 5 years. Paano mo na-appreciate yung journey na parang nakatatlong chemotherapy ka na ba? Kumusta yung 1 year na yon kumpara sa iba na alam mo na may ganyang aggressive type of cancer? Regarding dun sa mga kaparehas ko ng case, may mga personalities like yung vlogger na si Eman. Halos parehas kami na-diagnose. Halos parehas ng date. Binigyan lang siya ng extension for 3 months. From the moment na na-diagnose siya, nag-try siya ng treatments. And unfortunately, hindi niya na-survive yung treatment. Ako over a year, marami akong pinagdaan ng chemotherapies. Kumbaga kung bibilangin mo yung time na nagbalik ako ng hospital for chemotherapy, maabot siya ng mga more than 10. Wow. More than 10 pala? Akala ko 3 lang. Pag pinagsama-sama mo siya. Mahirap ba yung journey? Ano masasabi mo so far sa 1 year na yon? Well, physically, it's very exhausting. Kung maririnig nyo naman yung boses ko ngayon, pagod na ako sa lahat ng medications, no? Hindi lang kasi yung chemotherapy yung pinag-uusapan dito. There are a lot of toxic na antibiotics. Iba't ibang klaseng gamot yung iti-take mo just to meet kung ano yung pwedeng mabalance kumbaga yung situation. Ayun, kumbaga sa gamot lang, may naalala ako, umiinom ako ng 25 tablets a day. What? Parang yung bilang ng iinumin mo na tableta sa isang araw, 25 siya. Day and night naman na yun, pero na may malalaking piraso din? May malalaki. Sobrang lalaki. Lalo na nung nagkaroon ako ng TV. Yun, mga ganito kalalaki yun. 5 ganyan. Basta madami. Throughout this 1 year, ang pinag-uusapan kasi natin dito leukemia, di ba? Nagkaroon pa ba ng ibang complications, iba't ibang sakit, mga parang hindi ine-expect pa na mga sakit na nakuha mo during this 1 year? Sobrang dami. Ipaanoin mo yung buong katawan ko from eyes, ears, nose, lahat yan. Tinamaan lahat yan.
yun, nagkaroon ako ng problem sa mata, yung nagkaroon ng ang lalabo ng mata nung na-diagnose ako. Bago ako mag-cancer, nagkaroon ako ng ear infection na yun, sobrang painful noon na parang if i-rate natin lahat ng mga pain, lagi siyang nasa 9 out of 10 pataas. Minsan nag-15, may mga ganun akong episodes na talagang hindi ko na ma-explain yung sakit eh. Pero yun, isa-isahin pa rin natin. Sige. Buong katawan, mata, tenga, TB? Tama ba? TB sa baga. Okay. Tapos yung ngayon, pneumonia ngayon, di ba? Pneumonia. Sa ilong, meron din. Saan pa? Yung sa shoulders mo pa na parang sa leeg. Nagkaroon ako ng hematoma dito. Okay. Tapos sa lalamunan, sa ngipin, sa gums, sa kamay, tagiliran, sa likod, sa tiyan, sa puwet. Kahit sa puwet meron. And yung hemorrhoids na yun, tumagal siya sa akin ng 30 to 40 days. Ayun, ina-explain ko kay Kuya ER na nung pinagdadaanan ko yung time na yun, after mo parang mag-poops or after mo mag-discharge, makakaramdam ka ng constant pain for 30 minutes na 10 out of 10. 30 to 40 days ko yung tiniis. And then dahil doon parang hindi ka kumakain dahil alam mo na dapat maiwasan mo yun eh. So parang may 40 days tapos kailangan yata dati ng operation ba? Dapat? Meron akong timbang na 87 kilo and then bumagsak siya sa 67. Grabe. Kasi talagang ayokong kumain. Lahat ng kinakain ko parang champurado, lugaw. Kasi meron akong parang medyo ayoko nang maglabas ng something eh. Yeah. Kasi sobrang painful talaga niya. Meron pa bang ibang sakit na nakalimutan tayo? Tuhod. Talagang buong katawan? So parang every week may bagong pagsubok, may bago kang pagdadaanan. Tapos nagkaroon pa pala ako ng Bell's palsy nun. Itong right side ng face ko na-paralyze siya because of the ear infection. So naging challenge din sa akin yun kasi ito lang yung gumagana. So ang hirap din. Yeah. Kasi manhid yung kanang mukha mo. Pinaka-great example ko dito is yung yung hemorrhoids. Kasi talagang araw-araw ako umiiyak nun. Para sabi ko, parang Lord, kahit mga 3 seconds to 5 seconds, wag mo naman akong paramdaman muna nung sakit. Pero nung nagkaroon ako ng infection sa kamay, biglang nawala yung hemorrhoids ko bigla siya nawala. Na even yung doctors, nagulat sila na wala namang gamot. Tsaka parang balita ako nun, mahal yung gagastusin mo, di ba? Para lang ma-opera? Oo, kasi parang may something silang tatanggalin dapat. And yun, bigla nawala. Salamat sa pag-share mo. Kasi minsan yung mga viewers natin, ang nakikita nila kung sino ka na ngayon eh. Ang alam lang nila yung cancer, hindi yung buong journey. Ikaw ba masasabi mo na nung time na nag-interview tayo, yung way mo of thinking or kung nasan ka nun nang nag-iisip ka, naisip mo ba nun after 15 months, mag-uusap tayo ng ganitong interview ngayon? Well, actually, nung time na first na nag-uusap tayo, hindi ko in-expect na ganito. Kumbaga, nung time kasi na na-diagnose ako, parang nagkaroon ako ng parang instant na acceptance sa puso ko na in any moment, any day. Doon pa lang inaasar mo na ako na nandito ka pa ba next month? Nandito ka pa ba sa na parang ako? Hindi natin alam talaga nun eh. And kumbaga subaybayan mo rin yung kuya na talagang grabe yung pinagdaanan ko din nun. Nung time na yun na kala natin medyo yun na yung worst, pero hindi ko in-expect na abot tayo sa ganito. Kasi nga parang ako, anytime parang pwede akong kunin ng Lord. Kasi laging ang sabi ng doctor, pag sinimula na natin itong treatment, it's a 50-50% guarantee na pwede kang mag-expire or pwede kang makasurvive. Na kahapon, nagpunta ako sa point na parang hindi naman 50-50, pero if persistently nagloko yung mga vital signs ko kahapon, pwedeng yun na yung end kahapon. Kasi yung oxygen ko bumagsak na siya ng 80. Bumabagsak pa siya, nag-60 nga siya eh. Pero medyo umaangat siya kasi parang sinuporta na ako ng oxygen. Plus yung BP ko that time was 210/100 na sobrang taas niya.
kasabay nun, yung platelet count ko, was 9. Na ang normal natin is 140. So parang ang risk nun is if mag-persistent na yun, magtaas yung BP mo, pwede kang maputukan ng ugat sa utak. Kasi mababa yung platelet mo eh. So pwede mag-cause yun ng bleeding. Plus yung heart rate, nasa 140. Respiratory rate, nasa 28 to 30. Hemoglobin ko nasa 50. So talagang So parang lahat ng vital signs parang affected, and then pwedeng mas mawala ka dahil dun sa nararamdaman mong mga yan kahapon. Kumbaga parang kung nagtuloy-tuloy nga siya. You think right now parang you are making the most na at the back of your mind you have few days, or you have that faith na parang hindi, parang may isang buwan pa ako or may isang taon pa? Ako kasi ngayon parang tinitake ko siya day by day. So parang just like yung tanong mo kanina, na-expect mo ba na from the moment na nag-usap tayo nung last year, na-expect mo ba na aabot ka sa isang taon ulit? Day by day pa rin. At this point na nag-uusap tayo, nabalitaan mo yung kahapon, nandun yung waiver, nararamdaman mo ngayon yung hirap ng paghinga. How ready are you dun sa idea ng to live is Christ, to die is gain? Gaano mo siya talaga nararamdaman sa oras na to? Di ko alam, kuya, kung naalala mo yung time na sabi ko, yung situation ko na may acceptance ako to parang to die. And ako, parang may part sa akin na may excitement na eh. Sa totoo lang, alam mo, mag-a-abroad ka. Parang ito na yun eh. Na may ticket ka na, pupunta ka na talaga doon, na imagine mo. Yeah. Masakit yung iiwanan mo na sila sa airport. Pero yung excitement mo na sa paglipad mo, makakasama mo na si Lord. Parang iba yung, hindi mo ma-explain yun. So parang ako, yun nga, ready ako na parang sinasabi ko sa doktor, parang, Dok, naiintindihan ko na ito yung nakikita nyo, pwedeng sa mga coming days. Pero sabi ko, kung tinatanong mo gano'n ka ready. Ngayon, ready ako. Na nag-uusap tayo. Ready ako. So may peace ka sa heart mo. Although nagigets kita, like dati kasi yung time na nag-uusap tayo na ready ka, mas less yung ganap sa buhay mo eh. Konti yung speaking engagements, yung interactions with people. Lately, parang in the last 4 weeks, may nakaka-chat ka na, may mga nami-meet kang mga tao, may ini-encourage ka, may ini-inspire ka, may sinisharean ka ng gospel. Nakakadagdag ba yon dun sa isipin na wait lang, parang Lord, extension pa? Meron din. Actually, naano ni Paul yan eh. Kung ako lang papipiliin, gusto ko na eh. Parang naisip ko itong mga to, kung aalis agad ako. So, kung isipin mo, parang ba't pa ako magsistay dito? May suffering. Ba't pa magsasuffer? Yeah. Ang hirap-hirap. Isa rin sa mga nakakadagdag din. Number 1, kaya naman natatakot mag-depart ang isang tao is because may mga wini-withhold siya. So, number 1, family. Pati ako, ilang beses ko na silang hinanda. Kaya sabi ko na ready na ako kasi yun, kung I take the situation day by day, ngayon kung ano yung magagawa ko para kay Lord habang andito pa din, gagawin mo. And yun, kung bukas di ka napala rin, ako kasi wala naman akong something wala naman akong kayang gawin eh. Parang ako to wala akong kayang ipagmalaki or anything na ibigay na credit sa sarili ko na kaya kasi ako naka-survive kasi ganito ako. Pero wala yung moments na inaatake ka ng emotional and mental attacks, parang hirap labanan nun. Pero yung peace na binigay sa akin ng Lord, moments na mag-isa ako, alam natin ng anxiety and depression are very powerful yan. Kasi parang kung paano ka mag-isip, kukontrol niya yung buhay mo to the extent na pag mahina kang klaseng tao, it can lead you to suicidal or anything na pwede mo magawa. So, or mag-give up sa buhay. Yung thinking lang na ayoko na, ang hirap na nito, wala na nangyayari. Pero itong 2 months na binigay sa akin ng Lord is may mga realizations, may another lesson siyang binigay na, yun nga, parang ngayon mas nag-focus ako sa will eh. Parang bakit ba gusto mong gumaling?
I mean, bukod sa gusto mo magbago ng buhay, mag-share ng gospel, ano yung gagawin mo pag nabuhay ka? Yun nga, yung hindi naman yan sa tagal pa ng ibubuhay mo or tagal lang ang galing. Buhay mo sa mundo. But then ano yung nagawa mo? Accomplish mo ba yung purpose mo na naka-align sa plano ng Lord? Yun, kaya parang tinanong mo kung ready ako. Ngayon, masasabi ko na in a span of 2 months, marami akong na-meet na tao sa Next Gen. Marami akong na-inspire pa, hindi lang sa Next Gen, sa JIL, sa iba't ibang churches na pwede magpatuloy pa for a lifetime, na pwede nilang bit-bitin yung inspiration na yan. Mag-message lang sila sa akin ng yung tuwa nila na nakilala nila ako is very fulfilling sa pakiramdam ko kasi nakita nila si Lord. And ako, pag ganun yung nangyayari, I always point na lahat na nangyayaring to, lahat na nakikita nyo is Jesus Christ. Siya may gawa nitong lahat, na sobrang natutuwa ako. Ikaw ba din naniniwala na even as you go through suffering, pain, and terminal sickness, kaya mong maging aware sa mga grace ni Lord, sa mga blessings pa rin niya? 100% yes yan eh. Pag nandun ka sa gitna ng suffering, dun mo makikita lahat ng grace ng Panginoon. Number 1, yung peace. Imagine mo nagsasuffer ka pero payapa. Napaka-contradicting nun. Yeah. Sama ng pakiramdam mo pero okay ka. Oh, may mga doctors ako dito na sabi, I've seen all your pain since day 1. Lahat na ng sakit binigay sa'yo. Yet bakit nagugulat ako? Bakit ganyan ka kasaya? Bakit ganyan ka ka-okay? Wala, yun yung grace. Talagang ano mo na lang na despite of everything na pinagdadaanan mo, yung pain, yung hardships, lahat-lahat, mararamdaman mo yung love ng Lord. And alam natin yung sarap ng love eh. Yeah. Sa tao nga lang, mahal ka ng isang tao, ang sarap sa pakiramdam eh. Paano pa yung mahal ka ng Diyos? Kasi sa gitna ng suffering, liliit yung sight mo eh. Na mas ma-appreciate mo. Nice. Even the smallest things of sa buhay. Na even yung paghinga, pagsilip mo lang sa bintana na nakakakita ka, kahit may cancer ka, marami kang dapat ipagpasalamat. Yun nga, dadating yung time na iiwan ka ng Lord na sobrang broken-hearted. Iaalaw niya yung situation na talagang durog na durog yung puso mo, na He'll make you realize siya yung kailangan mo sa buhay mo. And there will be different response. I mean, pwede ka mas lumapit ka sa Kanya, or mas mainis ka sa Kanya kasi bakit ganito. Pero yun, makikita mo na sa ganung situation siya yung kailangan mo. Ikwento mo yung parang desperate feeling mo. May sinasabi ko nun umiiyak ka and then nag-pray ka and then something changed. Nung time na yun kasi, yun yung parang sinasabi ko lagi na most heartbreaking part ng story. Nung time na, basta yung pakiramdam ko kasi nun talagang parang isipin mo may sakit ka na, hindi mo alam yung sakit mo. Yeah. Plus, merong COVID-19 na hindi mo alam kung anong gagawin sa'yo niyan. Mm-hmm. So, nung time na yon, sinamahan ako ng tatay ko sa COVID ward nga. Senior citizen yung tatay ko. Wala kaming PPE pareho. So, parehas risky. Nasa COVID ward ka. Parang sobrang, praning. Yung parang napahinga ka lang ng sandali. May COVID na siguro ako dito kasi nasa COVID ward ako. Then, nung time na yun, yung tatay ko, nakita ko talaga yung mata niya kasi noon. Yung tingin niya sa akin na parang nag-iisa akong lalaking anak niya. Yeah. Parang walang magtutuloy ng legacy ng Rojas. Yeah. Walang magtutuloy kung ano yung sinimulan ko, kung ano yung family ko. Puro babae yung kapatid ko, and pag namatay ka, wala na, di na makikita kahit kailan. So yung nakikita mo yung takot, yung durog sa puso niya. Mm-hmm. Tapos nung time na nag-I love you siya sa akin, di kasi kami ganun as a family na sweet sa mga kakapatid. And yung tatay ko, lagi kong kaaway yun. Mm-hmm. Kasi lagi kami nagsasagutan nun. Kung may dapat din akong ihingi ng tawad, sa kanya yung kasi lagi ko siyang sinasagot eh. Mm-hmm. Kumaga umabot sa point na parang galit ako sa kanya, parang ganun.
Pero nang time na yun, kaya durog na durog ako kasi wala, siya lang yun sumama sa akin. Mararamdaman mo yung pagmamahal ng parang ng tunay na ama. So, nung time na yun, sabi ko sa kanya, parang malakas yung loob ko nun eh. Naglalakas-lakasan lang pala. Para sabi ko, malis ka na. Kaya ko mag-isa, ganyan. So, nung time na nag-I love you siya sa akin, mas dumagdag yung yung emotions ko nung kasi parang grabe. Bukod sa emotionally attack ka na, naalala mo yung mga ganung bagay. Plus, ang sama pa ng pakiramdam mo. Hindi mo ma-explain. Masakit yung ulo ko, di ako makahinga. Then, nung paglabas ka ng pinto, doon na yung bumuhos yung luha ko. Na parang hindi ko na kinaya. Yung weakness ko, na sinasabi ko sa inyo na wala naman ako mapagmamalaki. Yun yung pinakamahinang parte ng sitwasyon ko na iniyak ko na kay Lord lahat. Nagsimula ako sa parang, Lord, ano nangyayari? Bigyan mo ako ng parang paliwanagan mo naman ako ng konti. Parang anong mangyayari sa susunod mamaya. Kasi imaginein mo, iniwan ka ng tatay mo. Mag-alas 12 ng madaling araw. Tapos di mo alam kung ano nangyayari. Nagdasal ako agad. Yakap ako sa unan. Tapos yun na, nagre-reklamo na ako sa kanya. Parang anong nangyayari, ganyan. Kausap ko si Lord sa pray ako. Yakap-yakap ko yung unan. Sabi ko, ang huling statement na parang sinabi ko sa kanya, yun nga, na parang di ko to kaya. Parang nag-sorry ako sa kanya. Parang sabi ko, Lord, kung ano man yung mga nagawa kong mga bagay, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, sabi ko, ikaw na yung bahala sa akin. Samahan mo ako. Kasi di ko to kaya. And then after that, kung nakatulog na ako eh. Pagkatulog ko, pagkagising ko, nakakamanghalang yung nangyari kasi pagkagising ko, sobrang iba na yung pakiramdam. Yung physical na masasakit nandun, existing pa rin siya, pero yung puso ko nun, yung parang spirit ko nung time na yun, sobrang okay ako. And then, ayun, parang medyo mataas yung energy ko nung time na yun. Yun na yung parang naging, simula ng lahat. May kaibigan ako, nag-ask siya anong kailangan kong gamit. Wala akong hiningi kundi Bible, ballpen, tsaka notebook. Wow. So from there, nag-start ako. Wala akong kaalam-alam. Parang sabi ko, Lord, nagulat ako kasi, yun nga, kinabukasan, masaya na yung pakiramdam ko. Parang may joy na sa puso ko na parang, kung ano man to, sige. Ramdam ko na kasama ko yung Lord. And then from there, wala akong alam na basahin sa Bible. Parang yung Genesis, naboboringan nga ako doon kasi hindi ko naman alam kung paano Parang nung time na yun, nagsisik ka ng word ng Lord na kung ano yung message niya sa'yo. Yung message doon, in the beginning, parang, di ba, parang kwento Parang anong gagawin ko dito? So, ayun, doon nagsimula lahat. Na-relief ako ng sobra. Dean, kunwari, may nanonood ngayon, may sakit siya, and religious man siya or hindi religious, naniniwala man siya sa Diyos o hindi, gaano kahalaga yung presence of God? Gaano kahalaga yung newfound and deeper relationship mo with God? Basically, pag meron kang Lord or meron kang Jesus Christ or nasa presensya ka ng Lord, yun na, mararamdaman mo yung joy and peace na hindi mo ma-explain. Na sa ngayon, pwedeng sabihin mo na, ano yung joy na yun? Sabihin ko sa'yo, isurrender mo nang malaman mo. Kasi di ko talaga siya ma-explain. Yun nga, pag dinala ka ng Lord sa ganun situation, kailangan mo mag-surrender. Kailangan mo mag-make ng decision. Doon yun magsisimula. And from there, kasi parang ang hirap i-explain ngayon. Kasi yung nararamdaman ko na joy and peace, until ngayon na parang pwede na akong mamatay daw mamaya, bukas. Pero makikita mo naman na okay ako. Kailangan mo surrender. Surrendering to the Lord is
kailangan mo lang magpakumbaba sa harap mo. From that moment, kailangan mong malalaman mo yun eventually kung ano yung mga kailangan mo pang gawin. Pero yung mag-decision ka, mag-decide ka, magkaroon ka ng decision to surrender your life, doon magsisimula yun. Din, i-reward ko lang. So parang sinasabi mo, for that person, whether he believes or he or she believes in God or not, gustong maranasan yung nararanasan mo, yung joy, yung peace, even in the midst of a storm or cancer, ang kailangan niyang gawin, surrender. And then yung pag-surrender niyang yun ay paglapit sa Diyos, pagpapakumbaba through prayer. Tama ba? Yes. So parang tama din ba yung thinking na ang pag-surrender is yung kung naniniwala ka man sa Diyos o hindi, or feeling mo ang layo niya, or hindi mo siya masyadong kilala, surrender means this time, give God a chance. Maybe you have closed your heart for a long time. Maybe na-ignore mo si Lord for a very long time. Maybe ngayon sa pinagdadaanan mo, this is parang God shouting in the midst of your pain na siya yung kailangan mo sa buhay or siya yung hinahanap ng buhay mo. Tama ba yung parang thinking na, bro, may nararamdaman ka ngayon, pero ang hope mo nasa Panginoon, bigyan mo naman siya ng chance sa buhay? Oo, parang bigyan mo ng shot. Kasi yun nga, parang ako, mahirap ipasa yun eh. Parang, Lord, bigay mo naman sa Kanya. Parang laging ang prayer ko nga, every time may makakausap ako na nagdadaan sa ganyang pagsubok, ang prayer ko is, Lord, i-reveal mo yung sarili mo sa Kanya. Kasi mamaya, itong taong to, parang ano pa rin eh, nagda-doubt pa rin na, totoo ba yung nararamdaman yan? Baka naman, parang peke lang yung joy-joy niya. Parang, pag mag-isa na lang yan, parang lugmok na lugmok yan. Pero, kung sino ka man na nagdadaan, promise, talagang pag sinurrender mo yan. Kasi ako, paano ko mas makikwento? Wala naman nakakita nung umiyak ako mag-isa. Wala naman nakakita nung paggising ko nung umaga. Imaginein mo yung 10 days ka sa COVID ward. Wala kang kasama. Wala kang kahit na ano. Yung pagkain mo malalamig. Wala kang Facebook. Wala kang kahit na ano. Baka ikaw mabaliw ka dun eh. Mm-hmm. Pero yung sinurrender mo yung sarili mo kay Lord, hindi mo man marinig yung sasagutin ka niya ng kung anong salita, marirealize mo kung paano mo nalagpasan yung mga yun. Iba yung presensya. Pag nasa presensya ka ng Lord, wala kang talo. Bro, let's do this now. Naniniwala ako that we have recorded this for you. Ikaw na nanonood ngayon. This may be something you've been asking God for a long time. Nabigyan ka ng sagot, bigyan ka ng solusyon. So naniniwala kami na if you will put your faith and trust in Jesus, who loves you, who died for you, para yung parusa ng kasalanan, hindi ikaw yung magbayad. Binayaran na niya to sa cross. Aside from the sickness na meron ka, or hopelessness na meron ka sa situation mo ngayon, COVID man yan, financial struggle man yan, hopelessness sa situation mo, problems sa family, or even cancer, naniniwala kami, ang pinaka-gift na pwedeng magkaroon ka, hindi yung healing lang eh. Hindi lang healing from sickness or alisin yung problema. Ang pinaka-kailangan natin is yung relationship with God, to get right with God, maging maayos ulit yung relasyon, kasi ang pinakamalaking problema natin hindi yung sakit, hindi yung problema na meron ka, yung kasalanan. At yun yung sinolve ng Panginoon sa buhay natin. Dean, I want to give everyone a chance na nanonood ngayon, hanggang ngayon na nanonood sa story mo, inspired story mo, and someone na nakikita na, Lord, kailangan ko to, gusto ko yung nakikita ko sa buhay ni Dean. Pwede bang i-lead mo sila sa panalangin? Yes. Sige. Let us request you, if you will be praying by faith, ilagay niyo lang yung kanan kamay niyo sa puso ninyo na para nagsisignify na, Lord, at this moment, I want to put my full trust in you, in your love, in your forgiveness, in your salvation, na pwede ko pong matanggap sa pamamagitan. Dean will be leading you in prayer. So let's put ourselves in the most holy presence of the Lord. Our dear Heavenly Father,
Nagpapasalamat po kami sa opportunity, Lord, and sa grace mo, Panginoon, na despite of our sins, Panginoon, despite of our unrighteousness, Lord, nagkaroon kami ng chance na makalapit sa iyo. I know we're not deserving sa kahit na anumang pagmamahal mo, Panginoon, or lahat ng bagay na pwede mong ibigay sa amin. But Lord, with your love, with your grace, with your mercy, Panginoon, nagkaroon kami ng pagkakataon na lumapit sa iyo, makapag-share ng kung ano yung gusto naming mangyari, Lord God. Lord, at this moment, papakumbaba kami. Ibinababa namin yung sarili namin at humingi kami ng paumanhin sa lahat ng mga bagay na nagawa namin na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon. We ask for forgiveness sa katigasan ng ulo namin with all our disobedience. And Lord, we want to seek you more. We want to know you more, Panginoon. At this moment, Panginoon, we want to totally surrender our lives. Alam namin, Lord, na maraming beses na nagkulang kami. Maraming beses na sumuway kami at nagduda kami sa kung ano yung kaya mong gawin. But this time, Lord, we want to make you feel ikaw yung kailangan namin sa buhay namin. To enable to live our life to the fullest, Panginoon. We need to align ourselves with your purpose, Panginoon. Lord, I want to pray for this group of people or this specific person. You can see his heart. You can see his situation, Lord. And maybe meron siyang feeling na how can he or she get closer to you, Panginoon. Lord, i-reveal mo yung sarili mo sa kanya. Lord, give her or give him kung sino man tong tao to. Give them chance, Lord God, na idulog nila yung sarili nila palapit sa iyo, Panginoon. I know na kahit gaano kami lumayo sa iyo, Lord, alam namin dahil sa pagmamahal mo, andyan ka lang lagi sa likod namin. Kahit gaano ka namin nasaktan, Lord God, yung grace mo, yung love mo will be forever there, Lord God. Yun yung promise mo sa amin. Sa oras na to, as we surrender our lives, Lord God, let the Holy Spirit be with us as we walk with you, as we seek you, as we love you every day, Lord God. We entrust to you everything. This time, ikaw na yung gusto naming mag-control ng buhay namin. We entrust to you everything, Lord God, in all circumstances that your will be done. Lord, forgive us, bless us. We love you, Lord. We give you back all the glory, all the praises, and all the honor. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po for staying with us dito sa special edition natin about sa buhay ni Dean. Hopefully, napapanood nyo po ito sa isang araw na kailangan nyo talaga ng encouragement. Hindi natin alam na bukas, ganito pa ba yung kondisyon ko? Kaya ko pa bang magsalita? Kaya ko pa bang, or bukas, nandyan pa ba ako? Since last year po, na bago ako ma-diagnose ng cancer and na-meet ko yung Panginoon, na-encounter ko yung Panginoon, dun pa lang po, masasabi ko sa inyo na panalo na ako sa battle na to. Panalo na yung family namin sa battle na to. Kasi number one, nagkaroon kami ng Jesus Christ sa buhay namin. And more than the physical healing, more than the provision, lahat-lahat ng blessings na natanggap namin, yun yung the best na blessing na natanggap namin. A lot of people are asking, why are you so brave? Why are you so bold, so courageous? Isa lang po yung dahilan nga si Jesus Christ. Na in the midst of suffering, with Jesus Christ, there is love, there is hope, there is compassion, and there is peace. Kung may choice na magkaka-cancer ka or hindi ka na magkaka-cancer? Grateful ako kasi nagkaroon ako ng ganitong situation. Nagkaroon ako ng ganitong experience. Kumbaga nagkaroon ako ng greater perspective na mas nalaman ko ano yung mas importante sa buhay. Ang pinaka, sa akin is yung binigay niya sa akin na spiritual healing. Yun yung blessing talaga na natanggap ko. Mahirap mamatay nang wala si Lord sa buhay mo. Mahirap yun. Mm-hmm. Pero yung Jesus na nakilala ko ngayon, sobrang yun yung gusto ko. Na kung babalik ako, okay sa akin na ulitin ko to. Kumbaga ito pa rin yung pipiliin kong ito pa rin yung pipiliin kong path.
ito at ito rin yung pipiliin ko.